Dahil niligtas kita. Pabayaan mo na ako, okay? Kaya sinong magpapaalis sa akin? Hindi ka pwedeng umalis lang. Maaari mo akong kamuhian pero sana makasama kita. Patuloy na papahirapan ako. Pagod na ako, Lolin Feng. Tapusin na natin ito. Uwi na tayo, honey. Gwapo, uwi na ka muna para sa akin. Tito, gusto mo bang sumali? Gwapong lalaki, umupo ka muna. Umupo ka. Oo. Kayong dalawa, lumabas kayo. Labas! Nagkaroon ka ng relasyon sa asawa ko. Ngayon, pinaalis mo ang aking mga babae. Tito! Ang sama mo. Luciao, malaki ka na. Anong ibig mong sabihin? Oo, alam kong sinisisi mo ako, pero nangako ako sa tatay mo na alagaan kita ng mabuti. Yung mga ginagawa mo dati, kaya kong ilantad sa iyo ang lahat. Ngunit, hindi sa pagkakataong ito. Dalhin mo yung mga masasamang mag-iisip tungkol kay Linwan. Wala kang karapatang banggitin ang aking ama. Tungkol kay Linwan, mahal na mahal mo siya, tama ba? Wala ka na dun. Para kang halimaw, walang mga kahinaan at damdamin. Nalungkot ako na hindi ako marunong magigante. Ngunit biglang dumating si Linwan. Ang kahinaan ni Lu Linfeng. Nasa mga kamay ko sila. Luciao, sobrang binigo mo ako. Tignan mo ang sarili mo, ganyan ang itsura mo ngayon. Ang iyong mga maruruming paraan para magiganti sa akin. Pero naisip mo na ba na ang itsura ngayon wala kang karapatang magiganti? Hindi ba dahil sa'yo kung bakit ako nagkakaganito? Kung hindi ako nabubuhay ng maayos, hindi ka mabubuhay ng mapayapa. Uulitin ko muli. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Hindi ko sila pinatay. Mula ngayon, okay lang isuko mo sarili mo o hayaan ang buhay na lumipas. O protektahan pa rin kita. Pero may hangganan ng aking pasensya. Naiintindihan mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap! Umalis ka dito! Lumabas ka! Ingatan mo sarili mo. Ginoo, malinaw na sa akin ang lahat. Si Linwan na yung babaeng nagligtas kay Mr. Linfeng noong taong iyon. Napakaliit ng mundo. Di ba sabi ko sa iyo, kailangang ayusin lahat ng may kinalaman. Manamang hindi niya alam ang totoo. At saka pipi siya ngayon. Ang pagkakataon ng kanyang ina na magising ay napakababa rin. Ayos lang, dalawang babae, hindi pwedeng magdulot ng gulo. At si Mr. Linfeng, kung matutuklasan ni Linfeng ang totoo, pagkatapos niya suwayin ako, hindi niya ako masisisi sa pagiging malupet. Boss Lu, si Miss Lin. Sabihin mo. Iniimpake ang kanyang mga gamit at umalis. Ipapaharang ko ba siya sa mga bodyguard? Pagod na ako, Lolin Feng. Tapusin na natin ito. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya.
Sige. Inaanyayahan ka ng jewelry store na sumali sa eksibisyon ng alahas bukas. Royal Jewelry. May-ari siya ng jewelry store at nais kay pareha sa anak niya. Sa palagay ko, hindi ka interesado. Sabihin mo sa kanila, pupunta ako bukas. Oo. Ha? Sa insaktong oras. Cheers! Dati sabi mo na makikipag-date kay Lulin Feng. Ano nangyari? Nagpahayag na siya ng interes sa akin, pero pinuna ko siya sa pagiging workaholic niya na walang romantikong usapan. Talaga bang tinanggihan mo si Lulin Feng? Maraming mayayaman ang humahabol sa akin. Hindi ko naman siya kailangang piliin. Tama yan, pero sa exhibition na alas ngayon, maraming mayayaman. Magkakahanap ka ng iba. Royal Jewelry. Ito ang pinakamalaking tindahan sa Jiangsheng. Ang mga alas na nakadisplay ngayon, lahat ay mababayaran kayamanan. Kung nais ay makuha ko, kailangan niyong tumawag para sa isang alahas. Sa iyong kagandahan, napakasarap pagsuot ng alas sa buong katawan. Ang kulit? Bulan ka ba? Pipi ka ba? Hindi ka marunong mag-sorry? Tamang sinabi mo, ang bobo niya. Tamang sinabi mo, ang bobo niya. Kilala mo ba itong waitress? Siya si Lin Wan, na anak na isang taluguyo. Ha? Siya bang pipi mong kapatid? Walang kapatid na katulad niya. Hindi lamang siya may kapansanan, isa rin siyang manggagawa sa mababang posisyon. Siguro ito ay bahagi ng ganda para sa ina niyang kabit. Ito yung gin na in-order ko? Pinayagan na ba kitang umalis? Tama! Hindi ba kailangang humingi ng tao at magbayad ng isang pipi na babae? Ano? Pipi ka, ha? Sa ganitong klaseng lugar, bakit pinapayagan ng amang pipi na babae ng trabaho? Kunin mo ito. Hindi ako uminom ng mga bagay na galing sa pipi. Pipi ka, hindi bingi. Hindi mo ba naririnig? Madali alisin marunong bagay na ito. Sino nakakaalam? Maraang pipi na babae nito ay palihim na umiinom. Normally siya ay hindi nakakainom ng mga mamahaling bagay na ito. Tama yan. Layuan mo ako. Hindi ko iinumin yan. Kung iinom. Lulin Feng, sino ka? Alam mo bang pipi siya? Ang tapang mo, uminom ka ng kahit anong inumin? Ang pagkakalam ko, hindi nakakahawa ang pipi. Ngunit ang pagiging bobo ay maaaring manahin. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Matatakot ka kung sasabihin ko. Sabihin mo sa akin kung sino. Makikipagtulungan ng asawa ko sa lugar. Bakit mo ko hinihila? Hindi mo siya kilala at hindi mo rin ako nakikilala. Bakit hindi ko mapapansin? Ang misang sikat ng brand ng alahas. Gayon pa man, Miss Jianglin, may payo ako sa iyo. Ang gigulo, kanganga pero walang saysay. Nakipagsabuatan sa pipi? Anong maganda sa kanya? Parehong bobo at masama. Anong kalakuan pinagsasabi mo? Siguradong sinusulan ka ng lalaking ito. Hindi ka makapaniwal ikaw at siya ay mapapalis ko? Aalis na ako, huwag kasamang hindi kasali. Anong ginagawa mo? Pinapagalitan mo ako, diba? Napaka-bobo mo. Ang lakas ng lubong pigilan ako, ha? Anong nangyayari? Honey, sinasaktan ako nitong gigulo. Sino ka ba? Nangahas kang magmatigas dito? Sino yun? Mahal, bakit mo ako sinasaktan? Balay na ng gigulong ito at pinagtanggol ang pipi kahit wala akong alam. Galit ako kasi ang tanga mo. Tumahimik ka. Honey, Tama naman ang bulyaw ni Mr. Lu. Wala ka talagang alam. Mr. Lu, siya si Mr. Lu Lin Feng. Mr. Lu, walang alam ang asawa ko. Okay, Mr. Wang. Sa tingin ko, kumpara sa trabaho, unahin mo ang iyong pamilya. Kahit ang kooperasyon sa Nangsheng ay isang tabi muna. Mr. Lu! May problema. Tara, sabi muna tayo. Miss Linman, sana hindi ka magpapadala ng pribadong larawan. Abala ang katulong ko na hindi niya matutukan lahat. Pipi ka ba? Siya si Lulin Feng, kahit cold siya, napakabait niya. Sige, alis na tayo. Pinupuri kita, wala ka bang maipapakita? Halimbawa, mamaya magbinang singsing para sa akin. Ang eksibisyong alahas na ito ay gawa ng iyong pamilya. Kung may gusto ka, ipaalam mo sa tatay mo. Paano magiging katulad ang binigyan ng tatay ko at ng sa iyo? Gusto ko ng true love ring, ibigay mo sa akin. True love ring? Ang true love ring ay disenyo ng aking ama bilang alaala ng aking ina. Ang singsing na ito ay simbolo ng wakas ng pag-ibig.
Kaya tanging sa mapalad na tao may bininta. May mahal ka na ba? Wala. So may chance ako, ha? Miss Jiang, huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Bakit naman? Intento na ako. Bahala ka. Nakakasakit ka ng iba. Pero nais kong hamuyan ang sarili ko. Mas mahirap ang target. Mas malaking tagumpay. Ikaw babae ka. Sumasang-ayon ka ba? Napakasungit. Kaya mahirap siyang makuha. Maraming salamat. Kahit abala kayo sa trabaho, bumisita pa rin kayo sa eksibisyon ng alahas namin. Kung interesado kayo sa anumang item, pakibid na lang. Kung tama ang presyo, tapos na. Okay. Ito sa negosyan ng ako. Matagumpay na negosyante ang iyong ama. Dalhin dito ang mga alahas. Wow! Ito ay ang Heart of the Ocean. Binulutan ng 4 na malachite. Napakaganda. Ang galing talaga. Kailan natin makikita ang store treasure? Nasaan ang singsing na simbolo ng walang hanggang pag-ibig? Dahil ba ayaw mo ilabas para makita ang lahat? Huwag magmadali. Ang Ring of True Love ang paborito kong obra. Ang pinakamagandang bagay dapat ay sa huli. Ang lahat ay bigyang pansin sa ganitong paraan. Nasaan ang singsing? Nasaan ang singsing? Nahulog ba ito? Baka nahulog sa likod ng stage. Hanapin niyo, dali! Hindi. Lahat makinig kayo. Kung ang singsing nasa likod ng stage, napakalaking diamante. Ito ay mahanap ang ganun mga staff. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang singsing ay ninakaw. Ninakaw? Sino ang nagnakaw dito? Mga kalak sa exhibition ngayon, lahat sila ay mayayaman. Check hindi sila nagnakaw. So anong ibig mong sabihin? Waitress na ang magnanakaw. Bukod dito, siya ang namahala sa paglabas ng singsing na iyon. Kung sino mang kumuha, puputulin ko ang mga kamay ng taong iyon. Hindi dapat pagmadali sa konklusyon. Tama siya. Bobo yung waitress. May kapansanan at nagtatrabaho pa rin ng part-time. Siguro nung nakita niyang singsing, naghimatakaw siya. Tama yan. Kung hindi makakapagsalita ang pipi, tumangging umamin, kakaawa talagang isang piping babae. Pero dapat naisip siya. Kahit nahihirapan ng pamilya, huwag magnakaw. Ang tapang mo, nagnakaw ka ng mahalagang diamante. Teka muna. Ibinababa ba nito ang iyong katayuan para magbuli ng pipe? Nakita ng iba na hindi siya nakakapagsilita at paliwanag ang sarili. Kaya sila ang sisihin. Mr. Lu, hindi ako. Alam mong hindi siya makakapagsilita, ngunit ikaw ang unang humusga at sisihin siya. Nakakapanghinala ka. Hindi ako. Nagbigay lang ako ng katuwirang mungkahi. Pinakamalapit sa singsing ay ang pipe. Siya ang may pagkakataong nakawin ito. Hindi ibig sabihin tsak niyang makukuha ito. Sa nakikita ko, baliwalain lang mga bagay na ito. Tama yan. Ang kapayapaan ay nagbubunga ng yaman. Hindi ito maaaring baliwain niya. Tama. Kung hindi malulutas ang problemang ito, bawat isa sa atin magiging kahinahinala. Tama ba? Nagdala kami ng perang pambili ng alahas. Walang dahilan para tayo sisihin. Oo. Hindi kami magnanakaw. Well, mahirap itong lutasin ngayon. Ang pinakahinalang tao dito ay ang staff na ito. Paninirang puri man o hindi, pagmasdan mo siya, ang katotohanan ay lalabas. Sobra naman. Ito ang panging paraan para patunayan iyong inosente. Kung inisente ka, hayaan silang suriin ka. Hindi ko ito ninakaw. Kung gusto mo akong suriin, hindi ako natatakot. Ano ang sinasabi niya? Pumayag siyang suriin siya. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan. Ninakaya pala. Ninakaya pala. Siya ba talaga? Mukha siyang miserable ngayon. Pero na nga siyang gawin niyon,
Hindi mo talaga mahusgahan ng libro sa pabalat nito. Hindi ko ito ninakaw. Kung hindi mo ito ninakaw, kung gayon, ano kaya ito? Ito talaga ang ring of true love. Nagpapanggap na inosente? Kung hindi niya ito ninakaw, saka bakit nasa bulso niya? Tama yan, wala akong ideya. Bakit nasa bulso ko? Wala akong dahilan para nakawin ito. Magtiwala kayo sa akin. Sige. Huwag na gumamit ng sign language. Hindi namin maintindihan. Sabi niya, hindi niya ninakaw ang singsing na ito. Wala siyang dahilan upang magnakaw ng isang mahalagang bagay. Taong may motibo na gawin iyon. Tama, ang pinakamababang tao dito ay siya. Hindi lang siya tanga. Ang ina niya ay nasa ICU at araw-araw kailangan magbayad ng malaki para sa paggamot. Nahuli ka at naglakas loob pa rin magdahilan. Siya ay pipe, kaya hindi siya naglakas ng loob ng gawin ng mga bagay na iyon. Naglakas loob siyang magnakaw, talaga naghahanap ng kamatayan. Tunay na marumi ang mga paa ng mga mahihirap. Ang pagiging mahirap ay hindi krimen. Ngunit ang pagnanakaw ay... Magsumbong sa pulis para arestuhin siya. Oo, bago dumating ang mga pulis, hayaan mo si Miss Jianglin bigyan ng leksyon ng magnanakaw. Tama yan! Tama yan! Hindi pa ba kayo tapos? Ang singsing ay nakita na. Pwede ka nang umalis. Ako ang nagnakaw ng singsing. Ano? Bakit? Sabi ni Miss Jiang, ang singsing na obra maestra ni Boss Jiang. Inspirasyon sa kanyang ina. At simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Natouch ako, kaya titinago ko ito. Para ibigay sa mahal ko. Siya? Gusto mo siya? Oo, gayon pa man. Nagdulot ito ng napakalaking problema. Gusto ni Mr. Lu ang isang pipe. Malalim magmahal si Mr. Lu. Nakakagulat. Linwan, pinahirapan kita. Gusto ko lang isorpresa ka tulad ng ibang magkasintahan. Kaya yun. Parang nasa iyo na ang iyong true love. May balak din ako makipaglaban para sa iyo at kay Jianglin. Papakasalan mo ba ako? Sabihin mo oo. Sabihin mo oo. Salamat sa pagtanggap sa akin. Taong nagmamahalan ay nagsama-sama sa huli. Sige, iniling na ikaw at ang babaeng ito kaligayahang magpakailanman. Salamat, gagawin namin. Anong gagawin mo? Mr. Lu, si Linwan ay isang magnanakaw. Umahayang lukuhin ka niya. Bitawan mo ako. Alam ko, hindi mo ninakaw ang singsing na iyon. Hindi ko nakita. Pumunta ka sa likod ng stage ha. Ngayon ay ang unang pagkakataon ang True Love Ring ay sinapubliko. Paano mo nalaman na ito ay singsing na diamante? Agad mong nakilala ang singsing nang makita mo ito. Ako? Kailangan ko bang hanapin si Boss Jiang para makuha ang surveillance video? Hindi. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry sa akin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Paumanhin, di bale. Umalis ka na. Mr. Lu. Sige, huwag ka na magpapakita sa harapan ko simula ngayon. Umalis ka na. Ngayong araw, salamat. Wala ka bang sasabihin sa akin? Anong gusto mong marinig wala sa akin? Pumirma ng kontrata para ibenta ang sarili ko sa iyo tulad ng dati? Hindi. Linwan. Sabi mo wala akong tiwala sa iyo. Pero natiwala ka na ba sa akin? Kung ito nga kwento ng droga na idinagdag sa alak, 2 taon na nakalipas o ang singsing na nila ko ngayon. Tinutulungan mo ako para lang tapusin ang kalokohan ito? Hindi naman. Ngunit para sa sinabi ni Linman, makumbinsi ka na sana. Walang kinalaman sa akin ang singsing na iyon? Sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako sa pagtulong mo sa akin ngayon. Iyon lang. Mula ngayon, babayaran ko ang mga bayarin sa ospital ng nanay mo. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng dumi mong pera. Ano sabi mo? Oo nga pala, ang iyong pag-ibig, hindi ako nalakas loob at tanggapin ito.
Saan ko'y tinapon? Lenwan, Lenwan. Napaka-ipokrito mo. Tinapon mo ang singsing, ngunit bumalik ka sa ating gabi para hanapin ito. Nakadikit ka ba sa sinseridad ni Lulin Feng? Anong gusto mong gawin ngayon? Miss, anong hinahanap mo? Pwede ba kitang tulungan? Walang kakaiba dito. Maglinis na tayo. Sir, may problema ba? Wala. Pakihiram ako ng flashlight. Oo. Salamat. Kakaiba. Dito ba tinapon ang ginto? Bakit sunod-sunod na taong naghahanap ng mga bagay sa ating gabi? Miss Lynn, nagising na ang nanay mo. Kayari pumunta sa ospital ng mabilis. Wan. Halika dito. Wanwanan ako. Niloko ako ng tatay mo. Ayaw kong idamay ang pamilya ng ibang tao. Kaya nilabas kita para mabuhay. Hindi ka naiiwan ng masisilungan itong mga nakaraang taon. Iyak na napakahirap para sa iyo. Wanwan. Narinig ko yung nurse. Sinabi na niligtas mo isang tao. Nawalan ka ng kakayang salita. Ayos lang. Wanwan, anak ko. Kahit hindi ka nakapagsalita, ikaw pa rin pinaka-perfectong bata sa mundo. Pero yung taong niligtas ko, ang taong nalakit sa ina ko. Hindi ba? Iniligtas mong pangalawang yang master ng pamilya Lu na si Lulin Feng? Napaka-miserable din ng lalaking iyon. Gusto lang niya magpaalam sa kanyang kapatid at hipag. Ngunit ang kanyang pamilya ay nagbala na saktan siya. Kung walang kanyang kapatid na lalaki at hipag, halos ilibing niya ang sarili sa dagat ng apoy. Mama, anong pinagsasabi mo? Nung mga oras na yan, nasasala ako. Ang dagilang amo ay nasa barko. Lu Shenzhou. Sabi ni Lu Shenzhou na pagka-uwi, iiwan niya ang pamilya Lu paglalantad ng maruming pagkulo ng kanyang ama. Hahayaan ba ng kanyang ama na mangyari ito? Sa kanyang mga mata, wala siyang mga anak na lalaki. Masunurin tagapagmana lamang. Kung may hindi nakikinig, papatayin siya. Ang buhay ng mga mayayaman ay parang malalim na dagat. Bilis! Pagkatapos ito, sa kabaling buhay, hindi na natin kailangan magdusa. Ang taong naging sanhi ng aksidente niya ay si Lun Hongyu. Ang mga mababangis na tigre ay hindi kumakain ng kanilang mga anak. Paano siya naging malupit? Wanwan, okay ka lang ba? Wanwan! 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 Kuya? Nandito ka, kapatid ko. Sumablay ako. Hindi. Ang aking nakakabatang kapatid ay matalino. Napaka-responsable. Mas magaling sa kanyang kuya na marunong lang magtago ng sobra. Kapatid ko, hindi ko maaalagaan na mabuti si Lu Xiao. Nasaktan ko pa nga ang damdamin ni Linwan. Diyan pa man, hindi ako tulad mo. Hindi ako karapat dapat mahalin. Hindi rin ako karapat dapat magmahal ng iba. Huwag magsalita ng ganyan. Bumaba ka na. Paalis na ang tren. Sumama ka sa akin. Hindi na ako makakabalik. Lin Feng, 8 taon na ang nakalipas. Dapat hinayaan mo na lang. Huwag ka nang makonsensya. Mahalin mo lang ang gusto mo. Mabuhay ka ng masaya. Kuya. 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 Kuya.
Gumising ka na! Please, gumising ka na! Gumising ka na, bilis! Gabi na, anong ginagawa mo dito? Kinansela na ang kontrata. Hindi na kita pipilitin sa hinaharap na gagawin ng mga bagay na ayaw mong gawin. Ano ito? Ginawa ito ni Lucio. Tama. Paumanhin. Bakit ka nagsusorry? Ang video o ang pagsabog, bakit ka humingi ng tawad para sa mga bagay na hindi mo ginawa? Linwan. Ako ang nagsaksaks ng kutsilyo sa puso mo. Okay, yakapin mo ako. Pasensya na. Hindi kita napoprotektahan ng maayos. Kasalanan ko yun. Hindi kita dapat minahal. Pero hindi kita kayang bitawan. Mahal. Kaya sinasabi ko sa'yo, kung babalik ka, hindi na kita bibitawan. Hayaan mo yakapin kita. Ngayon, ipinatawag ko ang lahat dahil may pagbabago sa tauhan. Yung mga taong nakaupo dito, lahat sila ay matatanda at kanang kamay na tumulong sa pagbuo ng Blue Group. Ngunit huwag mag-alala, hindi ko gagawin ang iyong mga benepisyo. Nagbago ang posisyon. Ito ay ang CEO ng Blue Group. Alam ng lahat. Na minsan kong pinakatiwalaan ang posisyon ng taong nasa kapangyarihan at pamilyang Lu at Blue Group sa aking anak na si Lu Linfeng. Gayunpaman, ayon sa survey, hindi niya kayang baliktain ang responsibilidad na ito, kaya nagpasya ako para pagsamantalang ibigay ang posisyong ito sa aking pamangkin na si Lu Xiao. Tapos na ako. Ano mang ideya? Wala. Magaling. Pagkatapos ito ay nagpasya. Anong ginagawa niyo dito? Pumunta ka dito para saan? Sa ngalan ng Blue Group, dapat ako ay naroroon sa pagpupulong na ito. Kaya bakit isama ang piping babaeng ito? Naaalala ko ng tama. Siya ay diborsyado ni Lu Xiao at ibinilik sa sarili niyang pamilya ng ating pamilya. Kung hindi niyo siya kailangan ko siya. Ang susunod kong i-anunsyo na ito ang aking partner. Mamaya, isa siya sa boss ng Blue Group. Hindi ako sangayon! Papa, hindi ako pumunta para hingin ng approval mo. Mukhang magkakaroon tayo upang manatili ka ng kaunti sa pulong ngayon. Ikaw! Ngayon lang, ikaw ay hindi na ang CEO ng Blue Group. Papa, nalilito ka dahil sa edad mo. Anong ibig mo sabihin? Uncle, bakit hindi ka nakakahiya? Hindi ka makatiis na umalis sa posisyon ng CEO. Ang posisyon na ito ay original na akin. Kung gusto mo makipagkompetensya sa akin, kailangan mong makita kung anong uri ng katapangan ng meron ka. Sa birthday party, sabi ni Lolo, ibibigay niya sa iyo ang Lu Group at ang pamilyang Lu. Maaari niya itong bawiin anumang oras. Binigyan niya ako
Papa, baka retirement ka na sa sobrang tagal na hindi mo na alam ang kasalukuyang sitwasyon. Maaari mong tanungin ang mga shareholders dito sa Lu Group. Sa ilalim ng aking pamumuno, wala nang gagawin kasama ng madilim na supply ng chain ng Lu Group sa ilalim ng paghahari ng Lu Hongyun. Ang Lu Group ngayon ay Lu Group na ng Lu Linfeng. Ikaw, naglakas loob ka bang magrebelde? Hindi ko rin naman sinasadyang itago sa'yo. Hindi mo puppet ang kapatid ko. At ganun din ako. Naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa kapatid mo. Ang barko ay tumagas ng langis sa taong iyon. Ang mga shareholders na nakaupo doon, nagkaroon ng maraming kaibigan na sumama sa kapatid mo. Ngunit sa huli ay hindi na sila bumalik. Kung bakit, lahat ay nauunawaan ng malinaw sa kanilang mga puso. Walang kinalaman sa akin iyon. Sasabihin mo, tapos walang kahalagan ha? Lu Linfeng, ikaw ang aking anak. Naiintindihan kita ng malinaw. Huwag mo akong subukang kalabanin. Ikaw ang mamatay tao. Ano ang gusto mong sabihin? Sabi niya, ikaw ang tunay na mamamatay tao. Okay lang ako. Hindi kailangang matakot. Walang magagawang tangang babae na yan. Hindi ba? Iniligtas ng pangalawang young master na si Lu Linfeng. Napakamiserable din ng lalaking iyon. Gusto lang niya magpaaral sa kanyang kapatid at hipag. Ngunit ang balat ng kanyang pamilya, pinipigilan siya makipagkita sa kanila at halos silibing niya ang sarili sa dagat ng apoy. Ang taong dahilan ng aksidenteng iyon ay si Lu Hongyun. Hindi mo maintindihan si Lu Linfeng. Hindi mo trabaho ang musda. Kung anong klaseng tao siya. At ikaw, ay isang bigong ama. Isang binguhin na may mga kamay at nagbalot ng sariwang dugo. Lolo? Totoo ba ang sinasabi niya? Ikaw ang mamamatay tao na pumatay sa aking mga magulang? Tumahimik ka! Bakit ikaw? Bakit ikaw? Hindi talaga maliit ang pasensya ng taong pipe. Lu Linfeng, hindi masama ang mga mata mo sa pagpili ng mga babae. Pero paano? Anong mangyayari ng Lu Group? Dapat makinig sa akin ang buong pamilya, Lu! Pa, ang mga tao ay tatanda. Ang taong kailangan ng Lu Group ngayon ay ako. Hindi ikaw. Mga shareholders, bilang CEO ng Lu Group, ipapahayag ko, hindi wasto ang pagpupulong na ito. Natapos ang pagpupulong. Sino ang magtatangka? Bumalik kayo dito! Papa, dapat ka magpahinga. Dalhin mo siya sa ospital. Nang walang pahintulot ko, bawal siyang lumabas sa hospital room. Oo. Suwail! Ikaw, gusto mo akong patayin? Nais kong hilingin na mabuhay ka ng 100 taon. Mabuhay upang magtiis paghihirap ng sakit at ang pagdurusa ng pagod na lakas. Anak ng... Lu Xiao. Bakit kaya? Sabihin mo sa akin anong katotohanan at ano ang hindi. Patawarin mo na. Ang paghawak nito ay makakasama lamang sa iyong sarili at sa iba. Alam mo, akala mo hihingi ako ng tawad sa iyo ha? Hindi. Kinamumuhian ko kayong dalawa sa pagpapapalit ng aking paghihigante. Huwag ka nang manggulo. Tuwang-tuwa, tama. Nanalo kayo. Natalo ako. Ganap na nawala. Anong gagawin mo? Lu Xiao!
Kamusta na si Luciao? Agad siyang dinala sa ospital, kaya hindi na nasa panganib ang kanyang buhay. Ngayon pa man, kailangan niyang mangibang bansa para magpagamot. Mas maganda. Dapat tayo mag-usap tungkol sa ating tama. Ano? Tignan mo ito. Bakit ako binibigyan ito? May mga kwintas at singsing, may hikaw. Kaya tama ba na dapat pinapakasalan mo ako? Bakit ang cheesy mo bigla? Yan ang sinabi sa akin ni Jinzeng. Medyo binibigyang pansin ito ng mga tao ngayon. Niloloko ka ba niya? Wala. Paunanhin. Tinapan ko na yung singsing noon. Nagpunta ako upang hanapin ito. Ngunit hindi ito mahanap. Ipikit mo yung mga mata, pakiusap. Buksan ang iyong mga mata. Bagay ka sa iyo. Hinahanap ko. Buti na lang nahanap ko ito. Lalinseng. Salamat. Kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin, pagkatapos ay bayaran nito ng sariling katawan, okay lang ba? Kaya tulungan mo pa ako. Si Miss Lu, kumusta na ang vocal cords niya at nakaligtaan ng pinakamadaling oras para gamutin ito. Kaya ang boses ng asawa ko ay hindi na mababawi. May paraan, ngunit hindi malaki ang pag-asa. Ang pagbayad sa paggamot ay napakataas. Doktor, wala akong pakialam kung gaano karaming perang kailangan kong gastusin. Ito ang utang ko sa aking asawa. Kaya pakiusap, mag-isip ng paraan para makatulong. Boss Lou, pakipera po ito. Salamat, Boss Lou. Boss Lu. Salamat, Boss Lu. Lalinseng. May oras ka ba para kausapin ako? Oo. Marami.